Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So na-confirm na ang sindikato sa Bureau of Customs ay according to our source in the past, and according sa report ni Clarita Carlos, nabanggit din si Clarita Carlos dyan, mga palangga. Nabanggit din siya dito. Ayan o. And anyway, na lang natin, summarize na lang natin. Naalala ninyo, ang vlog natin na ito, I think, January. Yeah, January, pero I started December of 2022, naalala ko eh. Kumbaga, atak-atak na yung vlog natin. Di ba sinabi ko sa inyo na si Clarita Carlos ay may natanggap na report, NICA report, na ang mga sangkot sa smuggling ay pamilya ni Marcos Jr. at ang kanyang brother-in-law na si Martin Araneta. So anong ginawa kay Clarita Carlos? Paulit-ulit na lang natin, di ba? Sumulat si Clarita Carlos, binasa ko na sa inyo, na nagsusumamo siya, okay, na manatili siya sa pwesto. Sabi niya, ginagawa niya lang yung tama, okay, ginagawa niya lang yung tama. So ito yung NICA report sa kanya, Mr. President o Miss Butod Lisa, nasa mga kamay ninyo, it's up to you kung gagawin niyo yung tama, di ba? Paulit-ulit nating binablog dito, nandiyan po yan sa book. So ngayon, ang point dito, kung ito ay fabricated story, kung ito ay libelous, they have all the money, people's money, para gipitin si Attorney Vic. Bakit ni isang kaso tungkol dun sa offshore account, and now here, wala silang maibato? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, totoo lahat ito. Kasi kung ikaw ay nasa pwesto, tapos malinis ang ginagawa mo, zero talagang para sa bayan, mga palangga, gagawa ka ng paraan kung paano mo ito pasisinungalingan ang sinasabi ni Vic Rodriguez sa kanyang libro. Pero paano mo papasinungalingan ito, mga palangga? Nandito yung ebidensya. Kaya nga sabi ko sa inyo, you have to get your copy very soon. Sa Pilipinas, available na. Ang GCash kasi na pinost ni Joey is puno na daw po, kaya hindi makapasok yung mga payment nyo. So we'll announce very soon. So ngayon, habang binabasa ko, napakasakit, okay? Napakasakit na grabe yung ginawa sa atin. Dating executive secretary ito eh. Abogado ito eh. Hindi naman ito dugyots na, bataan ni Lisa na mga uhugin, na magmiyaw-yaw ng yaw-yaw, maka-invento lang ng kwento para mapanira. Ito dokumentado, nandito sa loob lahat ang dokumento. May pirma. You know what I mean? Sabi na Alicia, may hangganan ang lahat ng kasamaan. Okay, tignan natin. Balik tayo dito. Okay, tapusin muna natin. So, yun na nga. May pagkakataon na yung brown envelope, gusto ni Martin Araneta ipa-appoint yung mga sindikato na kauri niya. And also, true enough, si Clarita Carlos tinanggal dahil ni-report niya, dahil gusto niyang somehow, in fairness kay Clarita, during that time, kaya niya sinabi niya na ginagawa niya lang yung trabaho niya at sabi niya, ang issue sa smuggling ay is a national threat o national security. Kasi, kasama dyan ang food security. Diba? Pag nagutom kayo dahil nilamon na lahat ng mga yawa, edi patay, gurgur kayong lahat. Diba? Parang ganon. So ngayon, ni-report ni Clarita yon. Kaso lang, si Clarita Carlos ay nilamon na at nawalan ng prinsipyo. Kasi after that, tinanggal siya, diba? Sumulat siya, then ligwak talaga siya. Para manatili siya, para manahimik siya, binigyan siya ng generous allowance si Lisa. At sinabi ni Clarita yan sa letter. Hindi yan pwede hindi siya sumasagot. Hindi yan pwede pag sinungaling ni Clarita. May hawak tayong ebidensya niyan, palangga. Pag ngumalngal siya. Okay? Then also, ang sabi pa nga ni Clarita, ipapatawag daw siya ni Martin Romualdez at mag-work sa kanya bibigyan siya ng post sa di ba nasa balita naman yan sa Congress. Tapos ang sabi pa nga niya, sana may budget, di ba, Claring? Kaya nga sabi ko, sayang si Clarita Carlos na Machiavellian Eclabush, pero nilamon siya ng sistemang
pagnanakaw o korupsyon sa bayan. Nilamon siya ng korupsyon. Kasi kung ako ganyan nakakaedad ko, kahit ganitong edad ko, hindi ako magpapasindak lalo na sa edad niya. Kasi kumbaga ilang bulati na lang ang pipirma sa'yo pag ganyan ang edad mo. Kasi ang buhay, stages yan. Pag ganyang edad mo, you do good na. Kung may mga mali kang ginawa sa buhay mo, itama mo at magbabagong buhay ka kasi haharap ka na sa haharap ka na sa lupa, di ba? O kakain ka na ng mga uod in the future, in few years. You know what I mean? Okay, so confirmed kasi nandyan sa book ni Attorney Vic. Ngayon, ito pa yung mga listahan ni Lisa. Ito kaya obvious naman ito. Oh, Diyos ko, lahat ito halos mga tinira natin. Oh, ayan si Jomar Canlas. Oh, si Lumagi. Oh, tignan mo ito. Yogi Filimon. Ayan, inekis na ni Attorney Vic siguro to. Si Attorney Vic ba nag-ekis ito sa Bureau of Custom? Ayan, oh. Yogi Filimon. Yan sila ay mga kilalang mga smuggler. Ayan po, oh. Smuggler dyan sa Bureau of Customs. Kaya wala na kayong aasahan sa gobyerno natin dahil pinaupo na ni Lisa ang mga magagaling na kawatan at mga sindikato. Kaya wala kayong aasahan. The only thing you can do is get them out. Hilain nyo sila. Pero huwag kayong mag-alala. Papunta tayo dyan. Alright? Sino pa itong mga to? Tignan natin kung may kakalala ako dito. Nandito yung pangalan ni Paul Soriano. Oh, well, naligwak na rin yun dahil, pero alam nyo naman yun, natural born, US citizen. Never nag-renounce ng citizenship. Alam niyo, mga buwakan ng ginemis na mga kongresista at senador, ang sarap talaga nilang patalsikin lahat. Yung institusyon na yan dapat mawala na. Alam mo kung bakit? Napakalaki pong bagay itong issue na ito noon pa kay Paul Soriano. Natural born citizen po siya. Amerikano siya. And up to now, ang ginagamit niya pag nagta-travel siya ay US passport. Kung matino ang kongresista at mga senador natin, isang patawag lang yan sa immigration, paimbestigahan lang yan, makikita nila kung ano ang passport niyan. Nilik nga nila yung US passport ko. Pero tinanggal nila, di ba? Nilik nila. Pinadukot ni Lisa sa immigration. Tanginang yan, hindi ko sinishare ang US passport ko. Pero nilik nila sa Twitter. Thank you kay Joey, siyang nag-send sa akin, pero dinilit ka agad ng mga hinayupak, mga takot. Kasama po yan sa case na inano ko dito. Sinabmit ko dito. So imagine mong hayop na yan, na Lisa na yan. Kaya Gigimonyo yan, leader talaga ng sindikato yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Number 1, yaan ay kasalanan, labag sa batas na mag-appoint ka ng natural born citizen na hindi nag-renounce ng citizenship niya. Yun. Next, ano pa yung mga pangalan dito? O, see? O, sino to? Oh, ito. Ito yung kanyang nagbigay kay Lisa ng pera. Campaign money. Land Bank of the Philippines. Itong si Michael Escaler. Ito yung was it Michael Escaler sa yung nagbigay ng ano? Andito yata sa picture na ano natin. Escaler. Wait a minute. Ito, Escaler. Ito ba yan sa sugar? Ayan. Ito. Ayan, tingnan natin. Ayan, Michael Escaler. Remember that, mga palangga? Yung pinayagan ni Marcos Jr. na mag-import ng asukal kahit walang sugar order number 6. Okay? Nakita nyo na yan? Kita mo, nag-swak sa banga lahat yung mga inulat ko sa inyo. Akalain nyo, mga palangga, lalabas pala sa libro ni Attorney Vic Rodriguez yan. O, ayan yan. Michael Escaler, CEO, All Asian Trade. Alright. So, yan ay confirmation lang. At na-validate natin. Dahil ito pong binabasa ko sa inyo sa kapapasok lang. Listahan ni Lisa Tanas. Kulang, ano yan? 3 page yan. Mahaba nga ito eh. Ito yung mga gusto niyang ipasok. Ngayon you decide. Sabi ko sa inyo, nasa inyong mga kamay. Diba? Whether you're red or pink, who you are. You're Filipino. Kailangan ipagtanggol mo ang bayan ninyo at kayo ay maging matalino at magising. Ito si Demi Sagala, nandito pala, yung kasama ni Lisa dito. Ito, nalala nyo to? O, yan. Yung hindi daw siya nakikialam, o, yan ang hinayupak. O, yan. Kasama din pala dito si Demi. Pero later on, tinanggal na rin. Nire-assign itong Demi. Okay, tignan pa natin kung sino mga nakalagay dito eh.
Uy, wala. Tignan natin kung sino pang mga importanteng mga tao dito. Grabe, ang daming listahan ng demonyita, oh. Okay. Ang iba, hindi ko nakakilala dito. Yung si Santiago, yung J. Santiago, na inassign na sa PPA, kasama yon. Wait a minute. Okay. Michael Ma. Okay, tignan natin yung kabila. Dami kasing dami kasing anyway, yung iba hindi ko nakilala dito. But ganun pa man, mga kababayan. Okay? Ang punot dulo ng inyong kahirapan ngayon ay ang tandem ni Lisa, tandem ni Tambaloslos at ng kanyang kapatid. Dahil patuloy silang nagpapahirap sa inyo. Tapos mga palangga, let's talk about Altenco. Ayan, no? Kasi, remember Pagcor? Nalala niyo yung issue sa Okada na sinabi ko sa inyo na si Lisa ay nakipag-meeting kasama si Inigo, kasama si Bibot Nolan. Naalala ko, nandyan pa rin sa akin yung picture, pero malayo na, hindi ko na i-ready. Naalala ko yung picture, si Lisa nandito, sa harap niya si Bibot Nolan, tapos si Altenco nandito, tapos nandito si Michelle Lazaro. Anyway, nakalagay po sa book ni Attorney Vic, mga kababayan, na dapat pala, okay, ang i-appoint as Pagcor chairman ay yung si Ram Antonio, brother-in-law ni Lagdameo. Yun daw ang gusto ni Bangag Jr. talaga na i-appoint. At nag-agree naman daw si Attorney Vic na yun ang ma-appoint kasi kaibigan ni Bangag at may trust siya, da-da-da-da-da. So ngayon, mga palangga, okay, sino ang may gustong ma-appoint si Altenco? Okay. May pagkakataon, nung andun pa si Attorney Vic Rodriguez, na pumunta si Martin Romualdez at itong si Mitch Lazaro na kung saan ay tawag dito, isa yun sa mga kasabwat ni Romualdez doon sa kung paano sila kumikbak sa Okada. Alright, so nandoon siya sa office ni Kuting, si Michelle Lazaro, at saka si Romualdez. Eto, yun pa lang may gustong magpa-appoint kay Altenco ay si Romualdez at saka itong si Mitch Lazaro. At syempre, sa basbas ni Lisa Tanasian. Ngayon, ang sabi ni Attorney Vic, sir, parang ganito, hindi to exact sinabi, kaya kailangan nyo magkaroon ng book. Nakakompromiso ka na doon kay Ram Antonio, di ba? Siyempre dapat may palabra de honor ka. Ganyan-ganyan. Nakakompromiso ka na doon, da-da-da-da-da. But, nakiusap itong si Tambaloslos at saka yung Mitch Lazaro na 1 taon lang si Altenco kasi may gagawin daw sila. Nakalagay sa book, may gagawin sila. So, naalala ninyo yung vlog natin patungkol sa Okada dispute between the owner, yung si Mr. Okada, at may dispute sila ng kanyang anak at yung, maraming personalities, nandyan sa vlog natin. So, ngayon, mga kababayan, kaya pala yung, habang binabasa ka, may aayusin. Kaya pala, remember na naibigay na ng korte ang pamamahala kay Mr. Okada, di ba? May may court decision na yan. Tapos ang ginawa pala nila, kaya pala nung kung tama yung pagkaalala ko kasi hindi ko na review dahil sa dami na information. I think that was September. Kaya pala nag-issue ng resolution si Altenco na ang pamamahala ay kunin kay Mr. Okada the father at ibalik doon ay kunin itong mga kanyang anak at yung sila Mitch Lazaro. Tumpak lahat yung mga nireport natin, mga kababayan, na nakiusap itong si Tambaloslos na i-assign si Altenco kasi may gagawin sila. Yun na yung ginawa nila. Binawi nila illegally, pero ginawa nilang legal. Diba? Dahil sa impluensya ni Tambaloslos. At diba, naalala nyo, sabi ko sa inyo, tinawagan ni Tambaloslos ang Supreme Court para baliktarin ang desisyon pabor sa
Kila Mitch Lazaro, kila Michelle Lazaro. Remember that? So, nandito po sa book yan. So, ano yung gagawin nila? Eh di mag-neck knock. O, tignan ninyo. Ando doon si Lisa sa picture. Di ko pa napapakita yung picture din. So, lahat ng information natin, dito, na i-verify natin. Kasi si Attorney Vic is executive secretary sa during that time. So, nakikita niya yung mga tao na gustong ipa-appoint. At yun nga, inatasan naman siya ni Kuting doon. So, kaya yun ang nangyari pala. Kaya si Altenco ang naging PAGCOR chairman. Okay? So, yan ang mga chika, bumbu, mga palangga. How sad is that? Okay? Gaano kalungkot sa mga Pilipino na ang nagpapatakbo sa inyo ay mga sindikato? Okay. Tingnan natin. Sabi ni Palangga, dapat mabuli yung libro. O yan. Makabili nga ng libro na yan para ipabasa ko sa mga kasama ko na lutang pa rin. Yes. Okay. Magregalo kayo ng Palangga. Dapat nga yung mga bata, mga high school, kahit elementary, mag-start na magbasa nito. Ipabasa nyo, mga kababayan, ipabasa nyo to sa kanila kasi napaka-importante talagang malaman ninyo. Sabi ni Palangga, yes, swak lahat. Si Ina, lahat ng expose niyo, Miss Marlica, bang na bang. Nagulat talaga ako. Tapos binabalikan ko yung mga istorya. Sabi ko, sa dami ng information natin mga Palangga, talagang grabe. So, then, also, yung sinasabi nilang kapito ko si Attorney Vic, remember? Na from Chief, okay. Iniisip ko yung dami kasing information sa libro. Ayoko na mabasahin sa inyo. Gusto ko kasi yung maalala ko, para impromptu ba. Naalala nyo, September of 2022, nung expose ko sa inyo na talagang may appointment si Attorney Vic as Chief of Staff. Tapos ang pinalabas niya nila Enrile, ang pinalabas niya nila Taberna, yung mga asong julul ni Lisa Tanas, ang pinalabas niya ni Bersamin na there's no such thing. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.